Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 9, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 13 to 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsindi ng ilaw at naglagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin yung direktang sinabi ni Jesus. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Take note natin, direct. Hindi niya sinabi na magiging asin kayo o maging ilaw kayo. Kundi directly sabi niya kayo ay asin, kayo ay ilaw. Ibig sabihin, ito ang identity ng mga tagasunod ni Kristo. Maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ano ba ang ginagawa ng asin? Noong panahon ni Jesus, yung asin ay hindi lang basta pampalasa. Ginagamit ito para mag-preserve. Ginagamit ito para pigilan ang pagkabulok. At hanggang ngayon naman, di ba, ito yung purpose ng asin. Kaya, makikita natin na ang role natin bilang asin ng sanlibutan, tayo ay mag-preserve. Pigilan natin yung pagkabulok ng ating lipunan. At ang ilaw, anong ginagawa niya? Hindi para sa sarili. Ang ilaw ay nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng liwanag, nagtuturo ng daan. Kaya, nang sabihin ni Jesus na huwag ninyong itago ang ilaw sa sisidlan, parang sinasabi niya na dapat yung pananampalataya natin hindi tinatago. Yung kabutihan ay hindi iniipon. Ang liwanag ay hindi sinasarili. At the end, ang layunin nito, nang makita nila ang inyong kabutihan, ay papurihan nila ang inyong amang nasa langit. So kaya natin ginagawang maging ilaw, hindi para tayo ang purihin, kundi para makita ang Diyos sa pamamagitan natin. Marami sa atin, laging naghihintay ng big break para gumawa ng mabuti. Pero pansinin mo yung asin, hindi siya pabida. Tahimik lang. Pero kapag wala ang asin sa pagkain, nako, lasang-lasa natin. Ramdam na ramdam din natin. Ganyan din ang ilaw. Hindi niya pinapansin yung sarili niya. Ang trabaho ng ilaw, liwanagan ng iba. At baka iyan ang problema. Minsan hindi lang ilaw ang gusto natin. Gusto nating maging spotlight. Samantalang tinatawag tayo na maging ilaw. Magkaiba yon. Yung spotlight gusto mapansin. Yung ilaw gusto may makita ang iba. At baka may mga taong hindi mo alam na ikaw ang dahilan kung bakit hindi sila sumusuko. Kaya sa pamamagitan nun, nagiging ilaw ka na din. Sa pamamagitan ng iyong simpleng pangangamusta, simpleng pagngiti, simpleng pagdarasal, simpleng pakikinig sa kanila, nagiging asin at ilaw tayo para sa iba. Siguro minsan naisip natin, nako, napakaliit lang ng ambag ko. Pero hindi ba yung asin, maliit lang din? Yung ilaw, maliit lang din. Pero kaya nilang baguhin ang paligid. At baka ito yung gustong sabihin sa iyo ng gospel ngayon.
Hindi mo kailangan maging sikat para maging liwanag. Hindi mo kailangan na maging malaking tao para maging asin. Ang kailangan mo lang ay maging available ka para kay Lord. Let us pray. Panginoon, salamat dahil tinawag mo kaming mag-asin at ilaw ng sanlibutan. Kapag pakiramdam namin, maliit lang kami, ipaalala mo sa amin na kaya mong gamitin kahit ang aming simpleng buhay para magdala ng pagbabago. Turuan mo kaming huwag mabuhay para sa papuri ng tao. Gawin mo kaming instrumento ng iyong liwanag sa aming pamilya, sa aming mga classmate, trabaho, komunidad at simbahan. At nawa, sa bawat mabuting gawa namin, ikaw ang makita. Amen. Friends, may kakilala ka bang pakiramdam niya ay napaka-ordinaryo lang niya? Yung feeling niya, napakaliit lang ng ambag niya sa mundo. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapamilya, sa mga ka-classmates natin, sa workplace natin, sa mga kaopisina natin. Baka ito yung gospel na kailangan nilang marinig to affirm them. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.